Muna kayo mo po, meron akong mga babatiin sa inyo. Alam nyo, nakalimutan natin i-celebrate yung Grandparents' Day. First Sunday pala yun. Meron pala akong natuklasan. At bago man matapos ang month of September, gusto ko silang batiin. Kasi ng maligayang araw ng panglolo't lola. No, so binabati ko mga lolo't lola rito, si Jason at si Carmen, si Janet, mga lolo't lola na pala mga ito, si Erica at si Daniel, no, binabati ko yung Happy Lola's Lola Day. Ganon din si April at si Jomel at si Michelle. So batiin natin sila mamaya, kamayan ninyo sila ha. Batiin natin sila ang Happy Lola's Day. Alam niyo, ang dami nating mga bagay na pasasalamatan. Kahapon yata, the other day, na discover ko sa pamamagitan ng balita. Although we grieve, and maring naipanalangin nyo rin mga tinamaan ng magandang mga namatayan, no, dahil sa bagyong Enteng. Lalo itong Antipolo ba yun? Meron mga namatay. Pero mabuti pa rin si Lord sa bansang ito. So dito sa news, nakita ko, gusto ko i-share sa inyo. Ang international name pala ni Enteng ay si Yagi. Sabi dito sa news, while Typhoon Yagi has severely impacted multiple countries including the Philippines, China, Laos, Myanmar, and Thailand, it has hit Vietnam the hardest. At alam niyo ba kung ilang namatay sa Vietnam? 233. Makikita natin yung favor ni Lord na sa bansa pa rin. Although marami naghihirap, totoo yan. Pero compare natin bansang ito sa ibang bansa, mas blessed pa rin tayo. Why? Ang daming mananampalataya sa bansang ito eh. Pero mo, super typhoon si Yagi o Enteng. Pero naging super typhoon lang siya nung lumabas ang Pilipinas. Kaya grabe, no? Yung damages niya sa China, sa Thailand, Hong Kong, Macau, and ang pinakamatindi ay Vietnam. And grabe yung effect sa, parang nagbabago sound na, wala lang marinig dito sa monitor. And another thing na gusto kong pasalamatan and hinihiling ko na tulungan ninyo ako kasi ito'y isang pinagpe-pray ko. Lord, bago mong kunin, gusto kong matapos ito, yung paggawa ng bigger church sa sariling lupa na mas malaki. In-encourage ko lahat, tulungan nyo ako. At nais kong pasalamatan yung mga faithful dito sa tithes and offering at nagbibigay pa rin, aside ng tithes and offering ninyo ay nagbibigay pa kayo sa church construction fund and church building at pagbili ng lote. Gusto ko i-share ito sa inyo, no? Kasi nakakatuwa. Alam nyo, as of September 9, ang pondo natin para sa church building ay 168,355. At ang rito, nakakatuwa, yung August 4, 152,107. And in just 1 month, ang nadagdag 16,200. So makikita natin yung pagiging generous ng mga kapatiran, no? Despite nandun na yung fulfillment nila ng tithes and offering and mga pledge, ng mga vows nila, ay tinutulungan nila ako na makaipon pang church lot. And you know what? Kanina nga usapan namin ni Lolo Jess at ni Lolo Julio, Lolo rin naman ako. Sabi ko, kung anong dinisar mo, ibinibigay ni Lord. Pinag-usapan namin yung mga maging legacy natin, encourage natin mga tatay natin. Sabi ko naman, kung anong ginusto mo, binibigay ni Lord yan. So nakakatuwa dahil nakakarinig tayong testimony sa mga matatapat sa tithes and offering dito na yung favor ni Lord sa kanila ay binibigay, na yung dinidesire nila ay pinagkakalob. So
Napakabuti talaga ni Lord, matapat siya sa kanyang pangako. And congrats sa mga may promotion dito. Congrats sa mga binibigay ni Lord, yung mga desire ninyo. Favor ni Lord sa inyo yan. Namnamin nyo. Tinuturuan tayo lang ni Lord na sa ating pagbibigay, magkaroon tayong joyful heart and grateful heart. So again, nananawagan ako, tulungan ninyo ako mag-ipon. Oh. And may mga target ako Lord, sana ganitong edad ay ganito lang mangyayari. So praise God, tumayo tayong lahat. Reading from Genesis 35 verses 1 hanggang verse 3. Hopefully by Sunday, balita ko meron nag-pledge na magdo-donate sila mas malaking bilog nito. Oh, hopefully kasi medyo masikip Kasi meron nakapansin, bakit sa inyo masyadong high-tech pero wala kami makitang Bible sa live? At mahalaga yon na ibig sabihin, talagang from the Bible ang ginagawa niyo. Kaya nagpalagay kaagad ako ng Bible after hearing yung constructive na criticism na yun. Tayo dapat maging sensitive tayo sa magalumpuna. So medyo masikip, lalo pagka-laptop dinalagay mo, pero salamat doon sa magbibigay. Kasi nagpatunong ako, grabe no, yung o-order ka ng mas malaki rito, 5,000 na kaagad. Pero doon sa magbibigay, libre lang. Kaya ang bait-bait niya. Sabi niyo, ang bait mo, Brad. So, kilala niyo kung lalaki yun, So, hopefully sa Sunday ay naikabit na kukunin yata ni Richard this week. So, from Genesis 35 verses 1 to 3, God told Jacob, lahat magsabing God told Jacob. And ako'y naniniwala, may sinasabi ang Diyos sa'yo. Pulungan mo katabi mo, sabi mo, makinig ka sa sinasabi ni Lord sa'yo. Of course, wag lang tayo makinig, no? Gawin natin. Amen? Return to Bethel, where I appeared to you when you were running from your brother Esau. Make your home there, build an altar for me. Verse 2, Jacob said to his family and to everyone else who was traveling with him, get rid of your foreign gods. Then make yourselves acceptable to God. Lahat magsabing, make yourself acceptable to God. So dapat doon tayo conscious. Wag natin habulin o desire na acceptable tayo sa tao. Dahil hindi naman sila magja-judge sa atin, di po ba? Maging acceptable tayo sa Diyos. So wag tayo maging man-pleaser. Maging God-pleaser tayo. Amen? To worship God. Grabe ang worship natin kanina. And put on clean clothes. Afterwards, we'll go to Bethel. I will build an altar there for God who answered my prayers when I was in trouble and who has always been at my side. Manalangin tayo, dakilang Diyos sa buhay. Nawa ang aaralin namin this morning ay pagbigay ng malalim na impression sa aming lahat. Lalo doon sa may pinagdadaanan, mga troubles, mga persecution, mga stripes sa loob ng pamilya, division, walang pagkakasundo, walang kapayapaan, mga dumadanas sa mga hindi magandang pagre-respeto, meron disrespect sa isa't isa, walang pag-honor, walang pag-love, mga may karamdaman, mga napalayo sa'yo. Lord, napagandang ehemplo bibigay sa amin ng mensaheng ito. Dalangin ko, Lord, na i-appreciate namin ginawa ni Jacob and i-apply namin sa aming life. Lord, may hinahanap ka sa amin. Meron kang gustong makita bago mo gawin ang pangako mo sa amin. I pray, Lord, to bless each one of us. I pray, Lord, maging sensitive ang tinig. Hindi lang po yung physical ear nila, but their spiritual ear. Dahil alam ko, Lord, meron ka rin bubulong sa bawat isa. Lord, very specific ang plano mo sa amin. Iba-iba ang gamit po namin. At yung iba, hindi pa sila bumabalik sa posisyon na gusto mo. Wherein they could fully glorify you
and makikita nila ang fruits of their works. God, abutin mo rin ang mga makikinig sa digital upload nito later this evening. I pray to bless them too. Magkaroon po ng miracles, magkaroon ng open doors sa lahat ng tatanggap sa mga salita mo at ipamumuhay. Ito ang aking samot dalangin in Jesus' name, lahat magsabing amen. Itiaan mong katabi mo, sabihin mong, makinig ka na at gawin mo na. Ang chapter 35 ay ito yung aftermath ng pangyayari sa chapter 34 ng Genesis. Doon sa nakakabasa ng scripture reading, bawat araw at binabati ko yon. So sad lang, hindi ko alam kung lahat ay nakakabasa nun. Kasi ito ay para lamang sa mga TSSFI at doon sa kasama sa GC ng prayer builds. Grabe ang mga messages ang bawat isa nyo nagbibigay ng take away. And alam nyo, nagbibigay akong time para basahin yon at nagre-react ako. And maraming bagay ako nababasa doon na hindi pa na-impress sa mind ko ni Lord. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga mensahe ninyo. At doon sa mga nakakasabay ng daily reading, na post ni Luz, and of course, ang bawat sa atin, sinashare natin kung anong schedule ng pagbabasa. Alam nyo ang tinutukoy ko rito kung anong storya. So itong 35 ay aftermath ng isang hindi magandang pangyayari sa chapter 34 dahil na rin nag-desire na makikaibigan ang nag-iisang kapatid lang babae sa hindi nila kapanampalataya. At ang pangalan niya ay sino? Anong pangalan? Dina. Kids. Praise God, doon sa nakapagsagot. And dahil sa paglabas niya doon sa comfort zone nila, doon sa secure zone, wherein magiging protected siya sana, ang hirap lumabas sa ng protection ni Lord. Hirap lumabas sa bakuran ng church. Hirap lumabas sa protection ng family. At igiit mo ang gusto mo. So, merong napaibig sa kanyang isang prince. Ang pangalan ay Shechem, ang anak ni Hamor, mga kilalang tao doon sa lugar na yon. At pero hindi magandang nangyari. So, namunga ito ng immorality, namunga ito ng kasalanan. At gustong sagutin pananagutan ni Shechem yung kanyang ginawa kay Dina. Kaya pumunta siya sa magulang kay Jacob, magulang ni Dina. At sinabi niya, handa niyang pakasalan. Sabihin nilang presyo kung magkano gusto nila at handa nilang bigay. So, hindi ka agad umix si Jacob at hinintay niya muna dumating mga anak. And nalaman na rin mga anak na gano'n ang nangyari sa nag-iisang nilang kapatid na babae. Na nagkaroon ng relasyon sa hindi nila kauri o hindi nila katribo o hindi nila kapanampalataya. Then nagbigay para nagpakunwari yung mga magkakapatid at anak ni Jacob na okay sa kanila yun, but nag-set sila ng kondisyon. Sabi nila, para matanggap namin kayo, dapat magpa-circumcise ang lahat ng mga lalaki. Pero yun ay deception. So, pinag-usapan ng mga lahi nila Hamor at ni Shechem na okay naman yung condition. Kaya lahat mga kalalakihan ay nagpa-circumcise. And on the third day, talagang very sore na sila. Siguro iba, linalagnat na. Medyo hindi na magandang pakaramdam. Doon na nila naramdaman yung epekto ng pagka-circumcise nila. At dahil halos wala na nakakatayo na malalaki, doon sumugod yung magkapatid na si Simeon at si Levi para patayin ang lahat ng malalaki. Then dumating din yung rest ng magkapatid, tumulong lang sila. Then sa kinuha nila lahat ng mga kayamanan nila. Nabalita ni Jacob yung ginawa ng mga anak nila. And natakot talaga siya.
na marahil yung balitang yon ay maka-attract sila ng maraming mga kaaway. And so, nandun pa rin ang ating Pang-Diyos, handa silang i-rescue o sagipin. Kaya inutusan ng Diyos si Jacob na umalis doon sa lugar na yon at bumalik sa Bethel at magpasimula ng bagong buhay at relasyon sa Diyos, and this time, maging obedient. Lahat magsabing maging obedient na. Hindi ko alam mga past ninyo, hindi ko alam kung anong mga naging relationship ninyo kay Lord, but perhaps naka-experience kayo ng paglayo, naka-experience kayo ng panlalamig, nagka-experience kayo maraming questions toward God. Why, Lord? And tila bagang maaaring some of you ay nagkaroon ng broken relationship with God. Hindi na siya priority. No, hindi ka na nananabik. At ang mensaheng ito, kapatid, ay magtuturo sa inyo ano ang dapat mong gawin pagka ikaw'y pabalik na sa tunay mong iniibig. Perhaps sa inyo, kapatid, out of pressure o hindi pagkakaintindi sa loob ng pamilya, mga katungkulan na pinagkatiwala sa inyo, Lord, at ang church na to, itong pastor, hindi mo tinignan na pabor sa family ninyo yun. Pabor sa relationship sa ng family. Tinignan nyo yung mga pagbibigay ng katungkulan sa inyo na parang pabigat. And perhaps hindi nyo nakita ang kahalaga nito at hindi nyo iningatan, hindi nyo pinaglaban. Again, ang mensaheng ito ay magtuturo sa iyo ano ang dapat mong gawin pagka ikaw ay nalagay sa ganong klaseng sitwasyon. So, na-realize si Jacob na matindi ang ginawa ng kanilang anak, and it seems talagang nagawa nila yon dahil ito'y bunsod sa hindi magandang pagdidesire ni Dinah. Resulta ito marahil ng spiritual deterioration nila sa ating Pang-Diyos. So sinabihan ni Jacob ang member ng kanyang pamilya at lahat makasama niya, sabi niya, get rid of your foreign gods, number 1. Then make yourselves acceptable. Mahalaga ito, no? Hindi sapat na magsimba ka uli. Hindi sapat, kapatid, nag-uumpisa ka magbasa ng Bible. Hindi sapat na tumanggap ka lang katungkulan at talagang masaya ka sa ginagawa mo. Dapat ang goal mo, pasasayahin mo si Lord. Dapat ang goal mo, maging katanggap-tanggap sa mata ng Diyos at hindi sa mata ni naman. At lahat magsabing, make yourself acceptable to worship God. And put on the clean clothes. So itong panunumbalik na gusto ng Lord na maiba kaysa doon sa unang encounter niya kay Jacob, at gusto niya ay medyo may something iba na mangyayari. Magkaroon talagang totoong renewal. Physically, specifically with regards sa spiritual. Hindi lamang sa buhay ni Jacob, but sa buong pamilya. So, para mangyari itong tinatawag spiritual renewal, unang-una, number 1, removing from their home everything that offended. Dapat alisin nila ito. Makikita natin sa verse 2. Number 2, committing themselves to personal holiness. Number 3, entering fellowship with God. Hindi yung kilala mo lang Lord. Dapat magkaroon mas malalim na relasyon. Sa verse 9, makikita natin yan later on. And living lives based on God's Word. Hindi yung mga sabi-sabi lamang o matradisyon o mga kostumbre at magkaroon ng spiritual sacrifice. At alam nyo ba, kapatid, dahil dinisar ito ni Jacob, alam niya yung past niya. Alam niya yung ginawa niyang sin sa tatay niya. Alam niya, kapatid, yung pangloloko niya sa kapatid niya at pakikipag-connive sa kanyang nanay para
lokohin ang kanyang tatay at ganun isahan ang kanyang pangalan na kapatid. So perhaps dumating na si Jacob sa crossroad, I want something different. Lahat magsabing, I want something different. Parati ko inuulit ito maraming beses in the past at hanggang sa may opportunity, hanggang sa maalala ko. Kung meron kang gusto makitang pagbabago sa life mo, dapat may babaguhin ka. Hindi ka makakakita ng pagbabago hanggang wala kang binabago. Ang problema sa maraming mga manampalataya, nag-expect silang something different from God, pero wala man silang binabago sa life nila. Yung way nilang worship, dati pa rin ang dati. Yung way nilang pagbibigay, dati pa rin ba? Dati. Yung way nila sa paggawa ng mga responsibilities sa church, tulad pa rin ng dati. Walang pag-level up, walang pag-excel, walang pagsisikap. Walang pagpipigil, walang pagdidisiplina. Sabi nga sa Saudi, mga nanggal sa Middle East, same. But Jacob, nakita niya yung epekto ng hindi paging tunay na matapat sa Diyos. Nakita niya ang epekto ng pagloloko niya sa kapwa. At ayaw niya maulit-uli. Nakita niya kung ano nangyari sa kanyang nag-iisang anak na babae. And perhaps gusto ng Jacob, yung nangyari sa kanya ay wag na maulit sa mga anak niya na nakikita niya paulit-ulit na nangyayari. Magulo. It seems dysfunctional ang family niya. So Jacob desired something must be different. Kaya nga ang title ng pinag-aaralan natin ngayon, Start Afresh. At magsabing start afresh. And because sa puso, sincerely, dinesire ni Jacob yung pagbabago, nakita ni Lord yung desire niya. Again, naka-experience mula sa Diyos si Jacob ng proteksyon ni Lord, presence ni Lord, at mga pangitain at mga blessings. Sa Genesis 35 verse 5, ang sinabi sa Contemporary English Version, while Jacob and his family were traveling through Canaan, God terrified the people in the town so much that no one dared bother them. So taliwas ito sa fear ni Jacob. Na pag-iisahan sila dahil sa ginawa ng mga anak niya. So instead na yun ang mangyari, expectation ni Jacob na malagay sa panganib, no one dared. Walang sino man nag-isip, nasaktan sila. Bakit? Naramdaman nila ang presence ni Lord sa pamilya ni Jacob. Sa Genesis 35 verse 11 sa New Living Translation, no? Mula 11 hanggang 13, then God said, I am El Shaddai, God Almighty, be fruitful. Wow, grabe. Multiply, you will become a great nation, even many nations. Kings will be among your descendants. Verse 12, and I will give you the land I once gave to Abraham and Isaac. Yes, I will give it to you and your descendants after you. Then God went up from the place where He had spoken to Jacob. Now, listen to this. Di ba nangako ang Diyos kay Abraham, Abraham, with much blessing I will bless you. Ang lahi mo ay maging kasing rami ng bituin at buhangin. Kaya sumunod si Abraham. Umalis siya sa comfort zone niya sa Ur at pumunta sa lugar na wala siyang alam kung ano mangyayari doon. It was a walk of faith. Hindi ko alam kung nabasa yung take away ko kanina about Ruth 1 hanggang chapter 4. Then inulit ito lang Diyos kay Isaac. But it seems, kapatid, tumigil yung mensahe na yon. Tila bagang nakalimutan ng Diyos yung pangako niya kay Abraham at kay Isaac. At hindi maranasan ni Jacob yung pangako ng Diyos, with much blessing, I'm going to bless you. But, nung nakita ng Diyos na handang magbago na si Jacob at bumalik sa place kung saan una niyang na-meet. Saan niya na unang na-meet ang ating pang Diyos? Bethel. Di ba walang mention na kung si Jacob ba ay may kilalang Diyos? Di ba walang mention yun? Ang mention lang sa Bible, kapatid, yung away nila ni Esau,
kapatid, at yung pagloloko na sa tatay. Pero yung Jacob serving God, wala. Walang mention ng Bible, tahimik. Kaya yung pangako ni Abraham, kay Abraham at kay Isaac, na tatay ni Jacob, is frozen. Kapatid, ikaw ba'y nakakaranas sa frozen ang pangako ni Lord sa'yo? Kahit nagsisimba ka, wala kang makita ng ginaganap ng Pang-Diyos yung pangako niya sa'yo. Perhaps do what Jacob have done. Kaya nung nakita ng Diyos, handa na magbago si Jacob, na activate uli ang promise niya. Lalo nung bumalik sa Bethel, where he first met God. Inalis lahat ng mga Diyos-Diyosan, kapatid, at magbihis na kaaya-aya sa ating Pang-Diyos, at handang mag-worship kay Lord, nakatanggap-tanggap ang kanyang worship sa Diyos, hindi lamang sa tao. At again, basahin natin ito, kapatid. Conversion. At ito na yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Jacob sa 11 and 13. Then God said, I am El Shaddai, God Almighty, be fruitful and multiply. Kaninong binigay yung unang pangako? Di ba kay Abraham? Then inulot kay Isaac. Pagdating kay Jacob, frozen. You will become a great nation. Kaninong binigay pangako ito? Di ba kay Abraham? Pero pagdating kay Isaac, it seems na frozen. Kings will be among your descendants, and I will give you the land I once gave to Abraham and Isaac. Kanino unang binigay ito? Kay Abraham, kay Isaac. Period. Wala nang narinig si Jacob ng ganon. Not until start siya afresh. At makipag-ugnayan ulit, makipag-connect sa ating Pang-Diyos. Yes, I will give it to you and your descendants after you. Then God went up from the place where He had spoken to Jacob. Kapatid, hinihintay lang ni Lord, bumalik ka talaga. Ngayong frozen ang iba sa inyo sa pangako ni Lord. Pero you can activate it kapag bumalik ka sa ating Pang-Diyos. And this time, hindi katulad ng dati. Perhaps narinig nyo rin sa akin, kapatid. Madalas. Nung unang pagkakilaan mo sa Pang-Diyos at itong uri ng pagsamba mo kay Lord, bumagsak ka. Bumigay ka sa mga pagsubok. Then nawala ka din, bumalik ka. Kapatid, itong payo ko sa'yo. Huwag mo gawin yung dati. Higitan mo yung dati. Kasi kung yung dati mong ginagawa lang, ganun lang, bumigay ka, at yung pa rin ang gagawin mo, mauulit mo lang uli. Same lang. Dapat may babaguhin ka. Dapat magde-level up ka. Dapat mas mag-excel ka. Dapat mas magiging mainit ka at mag-worship kay Lord. Dapat mas faithful ka na sa giving mo. Dapat, kapatid, kung anong pinagkatiwala sa'yo, gawin mo na with love, hindi dahil pinagagawa sa'yo. Mararamdaman mo naman yung kapatid sa mga kasama natin. Kung with love nila ginagawa isang bagay, o dahil yung calling ko ito papel ko ito, may position ako. Kaya kita nyo kung anong resulta. Dumating pagsubok, dumating pagninira ng kaaway, bagsak ka. Ganon din nangyari kay Jacob. Bagamat maglolo at magulang niya ay worshiper ni Lord, hindi niya naramdaman ang kabutihan ni Lord. Kaya pala manloloko siya, mandinilang siya, mandaraya, even tatay niya, linoloko niya. So when God gives you a fresh start, a new beginning, new opportunities, new hope, and another chance, start clean. At magsabing, start clean. Remove now everything in your life that will prevent God from restoring everything in your life. Hindi magagawa na i-restore sa yung pangako niya, not until meron siya makitang iba. At ganun din ang ginawa niya kay Jacob. Hindi niya maibigay kay Jacob yung promise niya kay Abraham, Isaac, not until bumalik si Jacob sa original position niya as anak ni Lord. And to start afresh.
And after removing every unclean thing and everything that hinders God in fulfilling His promises, renew your vows. Ang hirap kasi sa maraming mga nanampalataya, gustong kapatid, lumalang relationship kay Lord, pero hindi na nila tinutupad mga pangako niya. They made before. E paano tutuparin ni Lord yung pangako niya sa iyo? Ikaw hindi ka marunong tumupad. Sabi mo nun, Lord, kung ibigay mo lang to, maging matapat na ako. Sabi mo nun, Lord, sinabi mo kay Lord, Lord, kung iingatan mo lang ako, gagawin ko ito. Sinabi mo kay Lord, ang ganda, may kasamang luha pa ang pagbigay mong pangako. Pero nasaan na yon? To fulfill your promises, renew your vows and your commitments, and worship Him. Love Him with all your heart, soul, and might. Kapatid, maaaring wala ka pa sa level na love Him with all your soul, with all your heart, soul, and might. Baka doon ka lang sa love Him. Pero malamig. Ang dali mong iwanan. Hindi ko alam kung nabasa niyo yung take-away ni Shirley. Sayang wala siya rito. Pinakita niya yung pagkakaiba ni Orpa. Kilala siya Orpa? Yung manugang ni Ruth. Then, sino pa yung isa? Kababanggit ko lang si Ruth. Di ba namatay yung asawa nila? Namatay yung biyenan nilang lalaki? At first, gustong sumama ni Orpa at ni Ruth. Pero diniscourage sila ni mind ko. Ni Naomi, salamat. Sinong bumitaw? Si Orpa. Nag-left the group. Nag-left the church si Orpa. Nag-left the cell. Nag-left ng satellite. But Ruth stayed. At ang gandang storya, dahil katulad ni Rahab, si Ruth. Kasi Moabite si hindi nila kilala yung Diyos ni Naomi. Ang sabi ni Ruth, ang Diyos mo ay magiging Diyos ko na rin. Mga kapatid, stand firm with God. Kahit hindi mo alam, naintindihan yung mga bagay nangyayari sa buhay mo, keep believing. Sabihin katabi mo, keep believing. Keep holding on your faith. Pagkakasama mo ang Pang-Diyos, kahit hindi mo alam kung anong bukas, huwag ka matakot. Kaya alam nyo, every time I pray daily, parati ko rini-recite yung Psalms 23. Iba si Lord pagka tinanggap mo siya as your shepherd. At ini-invite ko kayo, in-encourage ko kayo, tanggapin niyo si Lord as your shepherd. New opportunities demand a deeper commitment to God. Naniniwala ba kayo diyan? You want something better from God, laliman mo yung commitment mo. A fully surrendered life is what God requires from us. Kaya kung gusto mo kapatid na ibigay ni Lord yung pangako niya, i-level up mo yung commitment mo. I-level up mo ang faithfulness mo. So pag-aralan natin kung what happened nung bumalik na si Jacob sa Bethel. So natakot si Jacob sa pangyayari. Alam nyo, itong ginawa ni Jacob, pagbabalik sa Bethel, naranasan ni Jacob na yan at first. Di ba nagbanta si Isa, napapatay niya si Jacob, naalala na yung story noon? Then pinalisin ng nanay, at yun ang huli na ng pagkikita ni Rebecca. Kaya ang hirap ng ginawa ni Rebecca at ni Jacob sa panloloko sa ama ng tahanan. And so, napadpad siya sa Bethel. Naalala yung story na noon. Natulog siya. Ano naging panaginip ni Jacob? Ladder mula sa langit. At doon sa ladder niya, ano nakita ni Jacob? Mga anghel, akyat,
baba. Kaya gumawa ng altar si Jacob doon. Try to think, para ba ito yung first time mo nakilala si Lord? Kasi iba sa inyo, kamusta na yung first connection mo kay Lord? Kamusta mo yung mga pangako mo nung nakilala mo siya? Kamusta ni init mo dati? Sorry for the word yung dati, no? Kamusta na? Uminit ba lalo? Ang dami mo na question mark. Kaya nawala na yung commitment mo, nawala na yung paglaban mo. Hindi pwede mawala gawain dito sa bahay. Hindi pwede mawala ang leadership. Di ba, panadas ko sinasabi sa inyo, pagka pumasok ang leadership sa bahay, isikapin ni Satan, tanggalin yan. Kasi alam niya ang impact mo na gagawin mo sa Kingdom Lord. Kaya di ba, paalala ko sa inyo, pagka pumasok ng leadership sa pamilya nyo, huwag kayong papayag, mawala yan. Fight for it. Ang problema, marami sa inyo hindi kayo nakinig. Baka naging pabigat pa sa inyo. Nag-away-away kayo sa pamilya. Favor pagka may leadership sa pamilya mo. Di ba? Favor ni Lord yan. Matapos na-meet ni Jacob ang Diyos after isang magulong pangyayari, broken family, no? Lumayo si Jacob na broken yung family. At nakita natin gusto siyang sagipin ng ating Pangdiyos. Kaya nagbigay ng palaginip ang Diyos sa kanya. But after that, nakita natin yung epekto. And it seems, wala akong nabasa kapatid na tumawag si Jacob kay Lord. It seems, nakalimutan niya na yung first contact niya sa Diyos. Kaya linoko rin siya ni Laban, di ba? Nag-suffer siya ng consequences. And this time, kapatid, it seems yung legacy ng pangloloko ay naipasa niya sa anak niya. Nakita niyo, linoko rin nila si Hamon at si Shechem. Sige, magpa-circumcise lang kayo, okay na tayo. Pwede na tayo mag-asawan. Pero ang totoo doon, gusto lang talaga nila patay ng lahat. Sa time na nararanasan nila yung physical effect ng pag-circumcise. Na mag-ingat tayo sa mga iniiwan natin sa family natin. Ingat tayo sa pinapakita natin sa mga anak natin. Lalo yung mga mahilig mag-left. Katulad ni Orpa, hindi niya pinaninindigan. Yung sinabi niya, Naomi, sasamahan kita. Pero nagbago. So, ang sabi ng Panginoon kay Jacob, arise Jacob and go up to Bethel and dwell there and make an altar unto God. So, hinihikayat ng Panginoon si Jacob, let us start all over again. Parang ganito, there are times, di ba, sa love mo, okay, kamali tayong parehas. Mag-start ulit tayo. Sino nagkaroon mga ganong klaseng mga pag-usap? Sige, magkapatawaran na lang tayo. But this time, kapag sasama uli natin, kapag re-recollect natin, wag na natin ulitin yung dati natin mistake. Gawin mo na to. So, ganun ang nangyari kay Lord, kay Jacob. Okay, let's start anew. But this time, alisin mo na lahat ng Diyos-Diyosan. This time, worship me to gain favor. Hindi worship me lang. Na bahala kung magugustahan. Kasi yun ang attitude ng Cain eh. Nag-worship kay Lord, pero wala siyang desire na kung si Lord ba ay masaya. Alala niyo si Cain at yung kapatid ni Cain, si Abel. Minsan ganun tayo eh. Wala tayong pakialam kung masaya si Lord. Ang gusto natin, masaya tayo. Hindi ganun. Gawin natin isang bagay, tamang pagsamba,
na hindi ikaw lang ang magpipil alright. But God will be blessed. Can you say amen? So Bethel was a place where Jacob had his first encounter with God. Ito yung encounter na masabi natin totoo and exciting. Naalala niyo ba yung first time? Naalala ko kapatid, sa Saudi ako nung tumanggap ko ng Holy Ghost. Kahit nasa Saudi telephone ako nung mag-isa ako. Grabe. Mananalangin lang ako. Labas agad speaking in tongues. Iba. Kahit pagod ako, kapatid, pagdating ng Friday, excited ako. Naalala ko noon, naiwal ako sa company dahil may malaking problema noon. At in time kasi noon, magaling ako talaga noon. Wala makapag-solve. So naiwan ako medyo ginabi bago ko na-solve yung trouble. Pag uwi, may araw na gawain yun, serado. Serado na yung bila. Alam nyo, iba yung lakas eh. Iba yung lakas mo pagka may joy ka kay Lord. Inakyat ko yung bakod. Bihis, alis ka agad. Punta sa gawain. Naalala mo ba kapatid yung ganun ka? Iba. Bakit ngayon medyo iba na? So during those first encounter with God, yung natanggap mo, baptism, tubig, ang dami mong pangako, nabaptize ka ng Holy Ghost, kapatid, ang dami mong pangako. Pero, nasaan ang mga yon? So Bethel was a place where God began to reveal Himself to Jacob. At doon sa experience kay Bethel, nagpakilala ang Diyos sa kanya. God declared to him sa Genesis 28 verse 13, "And behold, the Lord stood above and around him and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father's father, and the God of Isaac. I will give to you and to your descendants the land of promise on which you are lying." So ito yung first encounter. Then ang Lord ay nag-promise sa kanya, "The Lord whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed." Genesis 28:14, "Your descendants shall be as countless as the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south, and all the families, nations of the earth shall be blessed through you and your descendants." Verse 15, "Behold, I am with you, and will keep careful watch over you, and guard you wherever you may go, and I will bring you back to this promised land, for I will not leave you until I have done what I have promised you." Sa totoo naman, ganun talagang pangako ni Lord eh. Diba? Sabi niya sa Matthew 28:19-20, "I will never leave you nor forsake you. And lo, I will be with you always till the end of days." Ang problema, si Lord gusto niyan tuparin ang pangako, pero hindi tayo tapat sa pangako natin. So how can God perform yung promise niya kung tayo lumalayo? Kung tayo hindi natin tunutupod ang pangako? So in Bethel, Jacob became conscious of the presence of God. Ang sabi ni Jacob, truly, yung nanaginip siya, ito yung first encounter niya kay Lord eh. "Truly the Lord is in this place, and I knew it not." Pero nyo, anak siya ni Isaac, lolo niya si Abraham, pero ang sabi ni Jacob dito, "I knew him not." Hello, mga magulang dito, baka meron sa mga anak ninyo, hindi kilala ang Diyos. O, dili kaya dati kilala, ngayon hindi na. Kasi disconnected na sila kay Lord. Gawin nyo yung ginawa ni Jacob. Kaya gumawa ng covenant si Jacob kay Lord. Ulitin ko, para hindi kayo maligaw, ito yung first encounter niya kay Lord. O, ito yung pangako ni Jacob sa ating Pangdiyos. Genesis 20:20, "Then Jacob made this vow," lahat magsabing vow, "If God will indeed be with me," tandaan nyo, no? Lumayas siya. Broken ang family. Magulo. May humahanting sa kanyang kapatid, si Isa. Nahanda siyang patayin. Pero si Lord ay nagpakita pa rin sa kanya. Ang sabi ni Jacob, dahil naramdaman niya yung comfort, yung protection ng Lord, "If God will indeed be with me and protect me on this journey," papunta kay Laban, "and if He will provide me with food and clothing, and if I return safely to my father's home," so may desire siya bumalik, "and the Lord will certainly be my God, and the
and this memorial, ayun, gumawa siya ng altar, I have set up will become a place for worshiping God, and I will present to God a tenth of everything He gives me. So, anong kasama sa pangako ni Jacob? Lahat ng bagay na bibigay sa kanyang Diyos, ibibigay niya ang kanyang ikapo. So God is calling Jacob back to where he pledged a promise kasi tila bagang nawala. So nagkaroon ng gap ng relationship niya with Lord. Mula nung sa first encounter niyo Lord at doon sa nangyaring problema na pinagpapatay ng mga anak niya, yung umibig at lahi nila kay Dina. So God is calling Jacob back to where he pledged a promise and a steadfast commitment to God. He promised that if certain deeds were performed by God, he would embrace Jehovah as his God. God has done these things, but Jacob, ito yung problema, is slow to keep his promise. Hello? Masyado kang demanding kay Lord. Pero ang bagal man natin na tuparin yung mga pangako natin. Masyado kang palahanap kay Lord. Pero ikaw ba, naging truthful ka sa mga sinasabi mo? Kaya, ito nangyari circumstances. Merong nagawa ang kanyang anak niya na importanteng bumalik siya doon sa lugar kung saan siya nangako. Hindi nyo ba naisip? Dahil marami sa atin nakalimot sa mga promises natin. Maaaring itong mga pinangyayari ni Lord sa iyo, kung meron man, baka ito yung mga events na pinahintulutan ni Lord para bumalik ka sa Kanya. Nagasin nyo? Yung mga troubles, mahidwaan, mga dibisyon, o kung ano mga problema sa loob ng family, sa work mo, sa school, maaring pinaparanas ni Lord yan, pinermit niya. Kasi yung first encounter mo kay Lord, ang dami na nabago, ang dami mo nakalimutan, ang dami mo nang hindi ginagawa. Eh gusto ni Lord, tuparin mo yun. Kasi maaring yun ang condition para tuparin naman ni Lord yung pangako niya sa'yo. At gano'n nangyari kay Jacob. Naalala niyong pangako? Lord, kung iingatan mo ako, pababalikin mo ako sa pinanggalingan ko, ipoprovide mo needs ko sa journey ko, ililigtas mo ako. But something went wrong. Naging busy si Jacob para pakasalan si Rebecca at nag-serve na lang siya kasi si Leah binigay. Hello, nasusundan niyo ako? Mukhang na-out of focus si Jacob. Nag-focus siya sa dalawang babae, si Leah at si Rebecca. Instead na tuparin niya ang kanyang pangako. Tandaan nyo, basta meron narinig si Lord sa iyo na pangako, nakarecord yan. Hindi siya maakalimot. Kaya gising-gising, sabing katabi mo, hindi nagbibiro si Lord. Seryoso siya nung ikaw'y nangako. Dahil sabihin mo, seryoso si Lord nung ikaw'y nangako. Kaya pinangyari ni Lord, yung malagim na pangyayaring yun. Na, kapatid, parang pati si Dina na sacrifice doon, nag-iisang babae. Pinanit ni Lord na madisgrasya ng nag-iisang babae. Para lamang may mangyaring kaguluhan. Di ba naalala niyo yung isang takeaway ko, I think this week or last week? There are times you cannot understand yung ways ni Lord. Bakit? And there are times it seems God is contradicting Himself. Bakit? Tandaan nyo, si Lord is sovereign. Ang authority, mangyayari at mangyayari. Kaya kung hindi ka sumabay sa will ni Lord, hindi naman ibig sabihin, hindi naman mangyayaring kagustuhan mo, kagustuhan ni Lord. May ipagyayari si Lord sa buhay mo para mangyari ang kagustuhan niya. Nag-gets ninyo? So ang kagustuhan ni Lord, tuparin ni Jacob yung pangako niya doon sa unang encounter. Kasi nabago na hindi nangyari.
So for it to happen, at para bumalik si Jacob sa place na kung saan niya nakilala si Lord, bumalik sa presence si Lord, God allowed those things to happen sa buhay niya. At disgrasya, anak niyang babae, nag-isa, malaking kaguluhan. You know what? Yan pong sinabi si Jesus Christ sa book of the Church of Ephesians. Alam niyo ba yon? And I hope mag-penetrate it sa atin. Basahin natin Revelations 2, 4 hanggang 5. Sabay-sabay natin basahin. Naka-display na ba? But I have discharged against you that you have left your first love. Ganun nangyari kay Jacob. Ganda ng panaginip. Ang ganda ng pangakuan. Ang ganda ng commitment. Ang ganda ng covenant. Pero Jacob left his first love. You have lost the depth of love that you first had for me. Ano natin tatagalogin yon? Nawala yung dati mong pag-ibig mo sa akin. Nawala yung init ng pag-ibig mo sa akin. Para sa mag-asawa, dati tinitimplang ka ng kape, ngayon, ito yung Nescafe, ito yung gatas, bahala ka na. Pero noon, ikaw nagtitimpla. Dati sinasaingan mo, ito na daling kanin mo, ito na dating ulam mo. Ngayon sinasabi, ako ba may dala ng kaldero? Nawala na yung dating init ng pagmamahalan. Gusto ko lang ma-appreciate nyo ito eh. Ito yung nararamdaman ni Lord mula sa marami sa atin dito. Dati ang init mo. Dati ang faithful mo. Dati excited ka. Wala. Dati lahat ang ginagawa mo with joy. With gratefulness. Ngayon, wala na. Parang kape. Nagtimpla ka sa asawa mo, dati, bagong kulo. Ngayon, malamig na. Ba't ang lamig nito? Di initin mo. Ha? Okay, basahin natin uli. But I have discharged against you that you have left your first love. Anong ibig sabihin nito? You have lost the depth of love that you first had for me. Nawala na. Paghanap pala si Lord, kala nyo ganun-ganun lang si Lord. I love you, Lord. Okay na sa kanya. May hinahanap siya. Yung dati. Sabi yung katabi mo, hinahanap ni Lord yung dati. Verse 5. Basahin natin sabay-sabay. So remember the heights from which you have fallen. Sabi, pinarmit ito ni Lord sa Church of Ephesians. Hinayaan ni Lord na mula, kumbaga, tinulungan mo lang ni Lord sila umangat. Tapos pagdating sa taas, binitawan. Bakit? Nawala yung strength na nagbibigay, kumbaga, kay Lord. Ano yung strength na yun? Yung love. God is love, di po ba? Pag nawala yan sa kamay, hindi na maramdaman ni Lord sa'yo, baka bitawan ka rin yan. At ang pinakamasakit, hinayaan ka niya umangat, tinulong ka umangat. Dahil nawala yung dating pag-ibig mo kay Lord, nawala na rin strength, bibitawan ka. Tinulong ko lang kung kayo maunawaan ito. Basta, and repent. So anong sabi rito? Change your inner self, your old way of thinking, your sinful behavior. So pinapabago ni Lord sa atin yan. Yung mga dati natin pag-iisip, yung dati natin pagkakasala, alisin na your sinful behavior. Seek God's will. So ito, naging isang problema. Hindi na natin ginagawa yung will ni Lord. Self-will na natin. Kaya sabi niya, if you want to go back to your first love, seek God's will. And do the works you did at first, when you first knew me. Otherwise, I will visit
and visit you and remove your lampstand, the church, its impact from its place, unless you repent. Nawain natin mga kapatid, kamusta ang dating mo sa family mo? Kamusta ang dating mo sa asawa mo? Kamusta ang dating mo sa magulang mo, sa kapatid mo? Kamusta ang dating mo sa school? Kamusta ang impact mo sa work? Anong sabi ng Pangdiyos? I will visit you and remove your lampstand, the church, its impact. Kumbaga, wala ka ng impact. Para ba kung ikaw yung ama ng tahanan, image na lang ang tingin sa'yo? Eh, wala nang respeto sa'yo. Wala na love. Kung ikaw yung ina ng tahanan, ang tingin na sa'yo parang image na lang. Pero wala nin. Iba si Lord pagka binitawan mo siya. Ay ipaparana sa'yo. Mawawala ang dating mo sa family mo. Mawawala ang dating mo sa kapitbahay mo. Dahil makikita lang, ano nangyari? Ano nangyari? From its place, unless, anong sabi ng Bible? Unless you repent. So what happened to the church of Ephesus? They left their first love. Ang sabi ng Pangdiyos, remembers those days na close tayo. Remembers those days na pareho tayo nangako sa isa't isa. Remembers those days na damang-dama mo ang favor ko, protection mo. Na-miss ni Lord yun. Ikaw ba nami-miss mo? Ulitin ko, na-miss ni Lord yung mga lahat na yon. Pero ikaw ba nami-miss mo? Kung sasabihin mo sa akin, Pastor, miss na miss ko. Eh bakit ngayon ka lang bumalik? Eh ba't mo lang naiisip na kailangan mo si Lord? Bakit hinintay mo may mangyari mo? Brokenness mo na. May parting ways na may miss mo pala. Bakit hindi mo pinaglaban yung pinagkatiwala sa'yo? Bakit hindi mo pinaglaban yung love mo kay Lord? Kunting kawalan, kunting pagsubok, kunting inisan, ganun na lamang. Hello? Kaya nang naramdaman ni Jacob yung bigat, family niya na eh. Family niya na involved, na mabigat, the only daughter. Naramdaman ni Jacob, tinatama ito. Pabalik ako sa iyo, Lord. And this time, I'll be better. And this time, I'll do better. And this time, fulfill calling commitment. So anong preparation pagbabalik ni Jacob? He commanded his family. Come on, di ba naalala niyo sabi ni Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. So, in-involve yun yung family. Kapatid, walang kwentang pagbabalik sa first love mo kung ikaw lang babalik. Walang kwentang pagbabalik kay Lord kung hindi mo kasama family mo. Kung gusto mo may mabago, then buo kayong family. Damang-daman nila dapat yung importansya in serving God. Damang-daman na importansya na may gawain sa bahay. Damang-daman na importansya na buong family sama-sama nagsasamba kay Lord. Eh kung yun nga sa katotohanan, anong sabi ni, hindi ko alam kung buhay pa siya, pero napapanood ko yan. The family that prays together, stays together. Si Patton ba yun? Tapos ikaw, gusto mo lang, ikaw lang, babalik kay Lord. Hindi ka man lang nagsisikap
O kapatid, simba na tayo. Hindi ka man lang nagsisikap, o anak, sama na tayo. Hindi ka man lang nagsisikap, o darling, sama na tayo. So nakita ni Jacob, mumong problema na siya lang nakikilala kay Lord. Kaya in-involve niya, lahat magsabing, he involved his whole family. Lahat magsabi, he involved his whole family. So anong commitment? Alisin ang lahat ng hindi maganda. Alala ko yung sinabi ni Jesus Christ, no? The curse of this life, the deceitfulness of riches, and the lust for other things. Ito yung naging problema ng maraming mananampalataya. So He warned us against those things. Ang sabi sa Luke 21:34, Contemporary English Version, don't spend all your time thinking about eating or drinking or worrying about life. If you do, the final day will suddenly catch you. Kaya binigay sa akin ni Lord, grabe. This time, we'll do something different. Kasi hindi ko nagagawa ito na ma-meet ang lahat ng tatay kahit once a month. Sa inyo rin, I hope naintindihan nyo ako, nasasabayan nyo ako. Kung wala tayong babaguhin, dati pa rin walang mangyayaring pagbabago. And this time, gusto ko na i-involve ang lahat ng tatay. Kaya nag-meeting kami last Sunday, i-commit natin every last Sunday ng bawat buwan, magkakasama tayo lahat ng tatay. 1 o'clock hanggang 2:30. Then pangako ko sa kanila, pagdating sa ika-4 na buwan, magsasama-sama tayo sa labas. Treat ko yan, sagot ko lahat kasama pagkain. Ang unang gagawin natin, magbo-bowling tayo. Jolen ang gamit. Joke lang. Kaya pray natin kapatid. Kasi alam nyo, pagka nangyari ito at lahat mga tatay rito magko-commit, lahat tayo maapektuhan. Amen po ba? At yun ang ginawa ni Jacob. Yung kalang pagbabalik, buong pamilya na involved. At hindi lang siya. Hello, sino nakakarinig ng tinig ni Lord at naiintindihan ako? So, tignan natin kapatid, kung bakit mahalaga alisin nila ang mga Diyos-Diyosan sa buhay nila. Kasi yung time na yun, ang mga Diyos-Diyosan yun ay una, mammon. Ano yung mammon? 5 piso lang yata ngayon, 10 piso. It means pera. The lust for power and possession or money. Yang ibig sabihin. Ito yung mga Diyos-Diyosan na kalaban nila noon. Ito yung Diyos-Diyosan na kalaban pala ng totoong Diyos. Dahil ito yung sinasamba ng mga tao kasama ni Jacob, mga anak niya. Pangalawa, ano pa yung Diyos-Diyosan noon na pinapaal ng Panginoon Diyos sa buhay nila? Astoret. Ano yung Astoret? O sino na basa ng buong Judges? Diba ito yung problema? Babae. Astoret, the worship of sex. Pangatlo, yung Diyos ay hinayakap na Baal, the worship of the intellect. Ay, marami ngayon yan. Even mga magulang at mga estudyante. Hindi na nila nakikitang kahalaga ng pagsampa kay Lord every Sunday. Basta aral lang ng aral. Pagka ganun pala, ikaw ay nagsasamba sa anong spirito? Anong Diyos-Diyosan? Baal. Pagka puros aral ka pala, Baal worshiper ka. Gising mga magulang dito, gising mga estudyante rito. Kunwari, kilala mo ang Diyos, pero wala kang time dahil sa edukasyon. Ang tawag sa'yo, worshiper ka ni Baal. Kaya, hindi mo makuha ang pansin ni Lord. Molek! Ano yung Molek? Ito yung mga Diyos-Diyosan nila yun. Noon, the worship of pleasure. These are the gods that so often remove us from the place of the consciousness of the true and living God and fellowship with Him. So yung preparation pa ng pagbabalik ni Jacob sa Bethel o kay Lord, pangalawa, his determination to build an altar. Kaya natutuwa ako, kapatid. Mahalaga yung ginagawa mo, James. Meron na kayong bahay ng pananalangin. Gumawa na silang, maliban sa altar nila dito sa church, sa satellite na inaatenan nila, gumawa na silang altar sa bahay nila. Alam niyo kung lahat, of course, sila Hosea, meron na rin siyang prayer meeting sa bahay nila. So 3 na kami. Maliban sa prayer meeting na inaatenan natin, I hope lahat tayo may kanya-kanya na tayo prayer meeting. Of course, ay kita ko yung picture na pinupost nila Jason Asinas, medyo nahihiya pa sila i-post doon. Pero it seems regular na.
Si Shirley, Domingo, meron din sila sa school, regular prayer meeting. Kapatid, walang kabula yung pagbabalik mo kay Lord, tapos wala man lang kayong sama-sama family na nanalangin. Come on. Huwag tayo makipaglokohan kay Lord. If gusto mo magkaroong meaningful na pagbabalik kay Lord, magkaroon kayong altar sa bahay mo. Can we say amen? So gumawa siya ng altar muli para ma-renew niya ang kanyang relationship kay Lord. At dito tayo magtatapos. Gusto ko tumayo tayong lahat. Alam nyo, ang buhay natin magugulo pag hiwalay tayo kay Lord. Now, kung meron man sa niyang mayroong ganitong pag-isip, nagsisimba naman ako. Oo nga. Pero ang puso mo nasaan? Andito nga. Umaring linggo-linggo, nandito ka, pero nasaan mind mo? Nasaan ang heart mo? Nasaan yung kamay mo? Nasaan yung paa mo? Baka bibig mo lang. O nagpa-check ka lang attendance kay Lord, pero actually, wala kang relationship with God. Kasi wala ka man lang ginagawa eh. You're not fulfilling your vows. You're not fulfilling commandments in Lord. Now listen to this. Ang hell, totoo po yan. Ang impyerno, walang blessing ni Lord dyan. Walang favor ni Lord. Actually nga, walang patid ang hirap dyan forever and ever. Pero alam nyo ba, marami mga Kristiyano, I'm not talking about yung mga wala na kayo, kasi hanggang hindi sila bumabalik kay Lord, wala silang pag-asa. Mga Kristiyano, mga anak ni Lord, alam nyo, pagka-broken relationship mo kay Lord, wala yung lalim, depth ng pag-ibig kay Lord, para bagang nasa impyerno ka na ngayon. Hindi kayo, parang nasa impyerno na kayo ngayon. Magulo sa pamilya, magulo sa work, pagod. Kanina, meron kami pinag-uusapan na young people ni Tripina. Sabi ko, ano ba yun? Hindi. Saan siya? Work. Babait yung bata niya. Yun lang nga, karang turn around sa buhay niya nung namatay nanay ba o tatay namatay. Napilitan siya magtrabaho at linggo may trabaho. Sabi ko kay Tripina, yan ang walang kapahingahan. Alam mo, pag wala ka kay Lord, wala kang rest. Kawawa sila. Kaya ang problema, marami nakakilala kay Lord, parang in-invite nila ang hell sa buhay nila habang nandito sa lupa. Why? Disconnected sila kay Lord. Nawa, ang message na to ay mag-restore ng dati. At kung pwede higitan nyo yung dating love nyo kay Lord. Tuparin mo yung pangako mo. At kung sakali man maipagkatiwala ulit sa iyo mga posisyon sa gawain Lord, mahalin mo na, paglaban mo. Kasi si Lord matampuhin yan eh. Matampuhin niya. Kaya, kita nyo, love letter ni Lord sa Church of Ephesians, iniwan mo ang first love. What if this morning, may isusulat na love letter ang Diyos sa'yo through the Holy Spirit sa isipan mo, sa puso mo? Ano kayo sasabihin kayo ng Lord? Come on, close your eyes. Ano kaya laman ng love letter na yan kay Lord? Kasi sa Book of Ephesians, puro sama ng loob eh. Iniwan mo ako. Iniwan mo ako. Pinagkatiwalaan kita. Prinomote kita. Blines kita, pero iniwanan mo rin ako. Sabi mo noon, ako lang mahal mo. Sabi mo noon, ako lang ang number one mo. Pero bakit nung may problema sa bahay, kinalimutan mo na ako? May naisusulat na kaya si Lord sa puso mo ngayon? Love letter. Simple lang.
Campaign, Lord, repent. Kamunta sa atin mga kamay natin, sa mga taong gusto magsisi. Sa mga tao na nakaranas ng buhay katulad ni Jacob, magulo, hindi masaya. Sa ating mga kamay natin. At baka sakali maawa pa si Lord. Speak, Lord. Speak, Lord. Write your love letter sa puso ng bawat isa, Lord.